Magandang araw po sa lahat. Ito na naman po ang isa sa continuation ng vlog ko dati sa aking pagpapagawa ng bahay. Bunga po ng aking sakripisyo bilang isang OFW. At ang maganda po dito kasi sa location ng bahay ko ay katabing kalsada po talaga ito at very accessible po sa sasakyan. So nakikita niyo po dyan sa labas, napakalaki po ng space dyan na pwede ko pang gawing taniman ng mga bulaklak or gulay, or malay natin, di ba, kung siswertehin, may budget tayo, pwede ko pong ipa-landscape yung harap niyan, at saka yung bakod, bala ko pa pong ipasemento yan pag uwi ko. So ayan po yung aking laman ng aking bahay. Ayan, so napakalaki po ng space. Ayan po yung sala ko, pwede pong maghabulan yung aking mga magiging apo dyan someday. Ayan, at kung nakita nyo po, kaunti lang yung gamit kasi nung time na giniba po yung lumang bahay ko. Yung iba po mga gamit ay naitapon at yung iba naman po ay naipamigay ko na sa mga kapatid ko. And so far, hopefully, diba, pag nakauwi ako next year, baka yun po, mabilhan ko rin ng mga bagong gamit. Kagaya po ng mga sofa dyan at saka kung ano pa yung mga kagamitan sa loob ng salas. Ayan po, ang importante ay nakaset up na siya dyan, malinis na siya at pwede na siyang tulugan. Ayan. So, very thankful po ako dyan sa aking unika iha kasi nami-maintain niya yung kalinisan kasi importante po talaga sa akin yung malinis ang loob ng bahay. Ayan po, and so far, ayan, kontento na naman ako, very satisfied ako kung ano yung nagawa ng anak ko dyan. At dahil siya po ay babalik na ng Maynila para sumampa ulit sa barko, yan lang po yung naabutan ng time niya na maipagawa na naman, and hopefully, pag uwi ko sa next year, ayan, pumapalagyan ko na ng kesame at saka yung tiles. Ayan, so konting-konti na lang, konting push pa, matatapos na rin itong aking pinapagawang bahay. So, ayan po, no, napakalaki po ng salas at saka very ano po siya, napaka-baliwalas po talaga yung kilos. Ayan, and bukod sa salas, ayan po yung aking dining area dyan. Ayan, and hindi siya mag-aanong kalakihan, pero okay lang yan kasi pag uwi ko may mga work na rin yung mga anak ko, so siguro malamang sa malamang ako lang din mag-isa yung titira dyan. Pero malaki po yung space na yan sa actual kasi kalahati po yan ng salas ko yung aking dining area. So ito naman po yung dalawang kwarto para dito sa dalawang anak kong lalaki. Ayan, so dyan sa gitna na pinto na yan, ayan po ay CR. So pinasadya ko talagang magpa-CR dyan para sobrang convenient po para sa dalawang kwarto, lalong-lalo na sa gabi, hindi na nila kailangan lumabas doon sa kusina. So ayan po, may sariling CR po yung dalawang kwarto dyan. So ito yung isa sa mga kwarto para doon sa anak kong lalaki, pero sa ngayon yung bunso kong anak na babae po ang natutulog dyan. So hindi talaga siya naabutan na pampinturahan kasi kulang na kulang po talaga sa oras. So next year, sa pag-uwi ko ay sana matapos ko na lahat-lahat mula kisame hanggang pintura, hanggang sa tiles, diba? So, ayan po. Sobrang laki po ng kwarto na yan. Pinasadya ko talagang palakihan yan para sa mga anak ko. Para someday, pag meron na silang mga sariling pamilya, magiging family room po nila yan kasama yung mga anak nila. So, ayan po yung isa sa mga kwarto. And then, yan sa gitna, CR po yan. And then, ito yung isa sa kwarto na pareho din po ng laki doon sa isang kwarto para din sa isa kong anak kasi yung panganay at yung pangalawa ko ay puro lalaki po. Yung panganay ko nasa Maynila nagtatrabaho at yung pangalawa ko yun po yung nasa barko. Ayan, so shout out sa napakagandang kurtina na in-order ko kay partner Pikwa. So ayan po, wala na pong pintura. Ayan na lang po, no, yung dalawang kwarto na yan hindi talaga naabutan para pati papinturahan. Ayan, so okay lang yan kasi wala pa naman masyadong natutulong dyan. Ayan, so next year, ayan, patapos natin yan. So, ayan guys, no, yan po yung dalawang kwarto dyan sa labas dyan sa labas. Tapos, meron pa po ang isang kwarto doon sa kusina para po doon sa akin at sa bunso kong anak na babae. So, yun talaga importante sa akin talaga yung malaki ang space at malinis. So, ito po yung part na to. Ito po yung kusina ko. Ayan, so sobrang laki din po yan. Pwede kayo mag-basketball dyan. Kasi gusto ko talaga ng spacious na lugar at saka malinis. Ayan, so ito po yung isang kwarto dito sa kusina. Medyo malaki din po yan.
Ayan, mas malaki yan kaysa doon sa 2 kwarto sa loob kasi plan ko 2 kami ng anak ko dyan tutulog. So ayan, wala pa masyadong gamit at kung nakikita nyo, ang dami pong mga malalaking boxes dyan kasi yan pa yung mga gamit ko na hindi pa po na ilagay sa tamang lugar. Andyan yung mga oven ko, yung mga toaster at kung ano-ano pa, mga anik-anik ko dyan. At ayusin ko po sa pag-uwi ko dyan. At malaki din po yung lababo dyan kasi gusto ko talaga sa kusina spacious kasi mahilig talaga ako magluto-luto ng mga kung ano-ano. Ayan, and then may konti akong lamesa din dyan. So, kulang pa rin sa gamit. Yung mga cabinet ko dyan, talaga bibilhan ko pa yan. And may space dyan para po yan sa aking gas range. Ayan. And then, dito sa kusina, malaki din yung space. Tapos, may isang CR yan. Isang CR yan. And then, dito, ito sana yung gagawin kong lavatory or dirty kitchen. Pero, mali yata yung paggagawa. So, sa pag-uwi ko, ayan, yan pa yung another plano pa dyan. So, dyan sa labas na yan, guys, nakita na sobrang laki talaga ng space. Sabi ko nga, pwedeng landscape or taniman ko ng mga gulay, mga bulaklak, ayan, at yung bakod nga, sabi ko, papasemento ko pa yan para magiging safety talaga. Pero actually, dyan sa lugar namin, very safe naman yan kasi along the road. At saka siyempre part ng probinsya na yan, so tahimik, very peaceful po. So ayan yung sa gilid ng bahay namin. Yung mga neighbor ko dyan is yung mga sister-in-law ko din. So malaki din po ang space dyan sa likod na pwede din po ako magtanim-tanim na mga gulay dyan. Ayan, so ang dami ko pa pong plano sa pag-uwi ko, kaya naman kayod-kayod pa rin ako dito kasi meron pa akong mga plano at mga project na hindi pa po natatapos, and so far very able pa naman ako magtrabaho dito, so kaya pa, go for the go, diba? So dyan sa likod na part na yan, pag-uwi ko gusto ko pang magpa-extend yan, dyan ko gagawin yung aking dirty kitchen kasi dyan sa loob wala kasing para yung usok hindi papasok sa loob, so kailangan ko magpagawa ng dirty kitchen talaga na andyan yung lutuan. So, dyan sa likod na yan, ang laki-laki pa po ng space dyan na pwede ako magtanim ng mga gulay, mag-alaga ng mga manok, diba? Laki pa talaga ng space na yan. At saka dyan may mga saging, may mga niyog, may mga langka, ayan. So, ang dami po mga prutas dyan sa likod. So, ang laki pa po ng space at may sarili po akong puso dyan. Meron po akong source of water na kinukunan niya na hindi po talaga naubusan kahit po summertime. So, ayan po yung space din sa gilid. Sobrang laki din po. Ayan. And kung may mga gatherings, may mga occasion, talagang swak na swak yung space na yan para po gawing tipon-tipunan. Ayan. So, ang laki po talaga ng space. Hindi ko po alam talaga kung ano kalaki itong bahay ko, kung ano ang area nito. Kasi hindi ko po talaga pinasukat. At yung plano ng bahay ko ay ako lang po talaga ang gumawa ng plano niyan. Ako lang nang suggest. Kaya hindi ko po talaga alam kung ano yung ang sukat niyan, yung area niyan. Pero ayan po, so far very satisfied naman po ako kung ano yung naging outcome ng bahay ko kasi dyan ko nakikita, dyan ko nafe-feel na talagang worth it lahat ng hirap ko, ng pagod ko, ng lungkot ko sa ilang taon ko dito sa abroad. Bukod sa napagtapos ko yung mga anak ko, may ganyan po akong achievement, diba? Napakasarap po sa feeling at talagang masasabi mo nakaka-proud na may pinatutunguhan yung hirap mo dito sa ibang bansa. Ayan. So, sa mga kapwa ko FW, sana maging inspirasyon po ito sa inyo na kung nakaya ko ay sana kaya nyo rin gawin, diba? At sana po ay matuto tayong magtipid at mag-impok para po sa pag-uwi natin ay masasabi nating worth it yung ilang taon na pagod natin dito sa ibang bansa. So, sa ulitin, sana po ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko FW. So maraming salamat po. Ingat po tayong lahat and God bless everyone.